respeto at hinahangaan kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sa inyo po lahat dito sa loob at labas ng bulwagang ito, sa lahat ng Pilipino na nakasubaybay, maraming po naglalay ngayong araw, yung ating mga kasama sa opisina, sa bahay, sa sasakyan, sa trabaho, sa eskwela. Ganun din ho, sa mga Pilipinong overseas Filipino workers at migrants, saan magpanig ng mundo po. Tanggapin po ninyo ang aking pagbati at paggalang ngayong hapon. Ako po ay nagpapasalamat at ako'y kabilang sa inyong programa ngayong hapon. Salamat kay Pangulong Duterte at ako'y sinama dito sa tinatawag nating Duterte Senatorial Candidates. Tumugon po ako sa hamon na pamuluan ang tunay at maisog na oposisyon upang labanan at ilunsad ang gera laban sa korupsyon. Ang war on corruption na aking pinamumunuan is not just a campaign slogan. Nalalaman ko kung paano labanan ang korupsyon. Linabanan ko na sila minsan nung ako ay nasa Malacanang. At pinagpapatuloy natin ngayon. Nag-file po tayo ng kaso kamakailan. Linabanan natin yung anomalous, illegal, immoral, invalid, and unconstitutional and criminal 2025 budget. Saan ka nakakita nagpapasa ng 6.352 trillion pesos panay blanco ang Bicameral Conference Committee report? Sinasalauna tayo ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Maraming nagsalita bago sa akin at nababanggit ang salitang suka. Alam mo ninyo, ang suka ang kalaban ng tanso. Ang suka ang kalaban ng bekeng ginto. Hindi man po ako gumagawa ng suka, subalit kung ako ho ay bata, maraming beses din naman akong nautosang bumili ng suka ng aking ina. At walang nung nakakahiya doon. Sapagkat pagawan, ako ho ay nakabili ng suka ng maraming ulit. At nautosang bumili ng suka ng maraming ulit. May diploma ho ako at nakapagtapos ako. Meron akong diploma at nakapagtapos ako ng abogasya. At higit sa lahat, meron akong certificate na nagpapatunay na ako ay isang ganap na abogado. Kaya ako ay natutuwa kung ito man ang Team Suka. Isa po akong proud member ng Team Suka. At atin mong lalabanan ang Team Sinusuka! Labanan natin ang mga mambubudol! Sabi ni Konsehal Rani Ludovica, labanan ang team. Tutungo tayo mamaya dyan. Alam mo ninyo, tinanggap ko ang hamon na pamunuan ang tunay at mahisog na oposisyon. Ang tunay at mahisog na senador ninyo sa Senado. At bilang senador ninyo, atin kong lalabanan ang korupsyon at sisimulan po natin yan sa pagbabantay taon-taon sa ating national budget. Hindi tayo papayag na pupunuin ng korupsyon ng 4
isa, kinakailangan pa natin magsama ng isang veteranong abogado. Matagal na hong naglingkod dito sa mga pagkapulungan. At minsan din naging Chief of Staff sa Senado. Ang matagal ko ng kaibigan, dalhin din natin sa Senado, kasama kong magbabantay ng tao ng budget, si Senador Atty. Raul Lambino. At bukod po sa pagbabantay ng ating tao ng budget, makailang beses ko na rin po napaliwanag at nailahat sa inyo. Bilang senador, aking pong aamyendahan ang tinatawag nating plunder law o yung batas laban sa pandarambong. Sapagkat hindi po makatalunan na habang tayo ay nagsasagawa ng proclamation rally ng Duterte senatorial candidates ngayong maghapon, habang tayo ay ninanakawan, hindi tayo makapagsampa ng kasong plunder sapagkat hindi pa umaabot sa 50 million pesos ang ninanakaw ng mga tulisan dyan sa Kongreso. Bilang senador ninyo, aamyendahan ko ho ang plunder law o yung batas laban sa pandarambong. Yung threshold na 50 million, ibababa po natin ito sa 1 billion pesos. Subalit, kagaya rin po ng pinakita kanina, bilang principal author, kinakailangan ko rin ang mga kasama sa Senado. Kinakailangan natin kasama na hahabulin ang mga magnanakaw sa Malacanang. Kinakailangan natin ibalik ang aking mga kasama, ibalik natin sa Senado, Senador Bongo! At kaparehas din po ng kanyang advokasya, ipinakita niya kanina doon sa video message niya yung tinatawag niyang Exhibit A, UKOJC. Nakikita natin kung anong inang pag walang korupsyon, kung lahat ng pera ay ginagamit at napapatupad ng tama. Sa Senado, kinakailangan ko rin ang kasama upang mamindahan ang plunder law at kinakailangan natin dalhin sa Senado si Senador Pastor Apollo Kibuloy. At pag na-amiendahan po natin ang plunder law, isa sa batas ko po ang pagbabalik ng death penalty sa lahat ng magnanakaw sa pera nating mga Pilipino. At hindi pa ho nabubuo dyan ang Duterte senatorial candidates. Pag nagawa na po natin yan, meron na tayong pagbabantay sa budget, meron na tayong pagbabantay at pagkabinta sa plunder law, ang pagbabalik ng death penalty, lalabanan din natin ang muling paglaganap ng illegal na droga.
sa totoong buhay, dalhin din po natin sa Senado lalaban sa illegal na droga si Senador Philip Salvador. And last but not the least, tulungan din po natin ang bagong abogado, ang bagong kasal, ang bagong senador, Senator Attorney Jimmy Boto. Ito po ang bumubuo ng Duterte Senatorial Candidates. Tulungan niyo po lahat kami mga panya, tulungan niyo po tayo lahat na matapunta sa Senado. Ang issue po natin ngayon ay ang maanumalyang 2025 budget. Subalit pilit nilang nililihis kung kaya't winersa nilang ipasok itong unconstitutional na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Sinasabi kong unconstitutional sapagkat pinangalanan nila itong verified impeachment complaint. Alam na mga abogado rin, pag sinabi mong verified, dapat ito'y nabasa mo. Ito'y base sa iyong personal knowledge o hindi kaya'y base sa authentic documents. Pinagyayabang nila 215 signatories. 215 signatories. Trinabaho nila ng 7 oras. You have to help me do that. Kung tayo'y magbabasa ng 33 pages of complaint, ang kada tao kailangan ng 10 minuto. Sa loob ng 1 oras, 6 na tao lamang ang makakapagbasa at makakapag-unawa ng complaint na ito. 6 na tao sa loob ng 1 oras, i-multiply mo ng 7. 42 lamang ang maximum na makakabasa at makakaintindi ng verified impeachment complaint na yan. Saan galing ang 250? Pagbigyan na natin sila, siguro'y matatalino at sadyang henyo sapagkat yung blanco na uwi sa 6.352 trillion pesos budget. Kung makakabasa ko ay 2 mambabatas kada 10 minuto, meron lamang pong makakapirma at makakaunawa ng 12 sa loob ng 1 oras. And again, you have to help me do the math. 12 times 7 hours, it will only give you 84 congressmen na nagbasa, naintindihan, naunawaan, base sa kanilang personal knowledge, o di kaya ay authentic public documents. Saan galing ang 215 signatories? Sa ayuda at sa akap at sa pork barrel. Kaya ngayong eleksyon, we should all understand what is at stake for our country this midterm election. Ninanakaw na ang pera nating mga Pilipino. Nagbebenta ng 25 toneladang ginto. Hindi sinasabi kung sinong bumili at pagkano ang pagbebenta nito. Pati ba naman ang posisyon ng pangalawang Pangulo na nakawin pa rin ng Marcos administration? Kaya importante, mahalaga na tayo'y nagkakaintindihan. Let us protect the 32 million Filipinos who legally, constitutionally, lawfully, and democratically elected Vice President Inday Sara Duterte para ating maging pangalawang Pangulo. Huwag nating hayaang nakawin ng iilang elitistang mambabatas ang pangalawang Pangulo mula kay Inday Sara Duterte. Mahalagang pinag-uusapan natin ito para matulungan ninyo kaming higit at dalhin ninyo ang Duterte senatorial candidate sa Senado at ating poprotektahan hindi lamang si Vice President Inday Sara Duterte, hindi lamang ang Office of the Vice President, kung hindi ang sagradong mandato ng 32 milyong Pilipino na ninanakaw ng ilang elitistang mamabatas. At muli ho, ako'y nagpapasalamat sa inyo mainit na pagtanggap. Sana ho ay matulungan ninyo kung ipakampanya
sa inyong pamilya, sa inyong kamag-anak, kaskwela, kapitbahay, kaibigan, at sa lahat ng kakilalang Pilipino saan mang panig ng mundo. Ako po muli ay si Attorney Vic Rodriguez, number 56, Pilipino, abogado, maisog!